fresh ko talaga nun, nakagalit. Pero wag ka, pag matutulog ka sa gabi, nagsusuklat. Pero cute siya. Tama ba? Tama? Oo. Guilty, yung ibang girls, guilty. Diba? Natuturuan ay talaga. Kaya ito, tuturuan, yun lang, kailangan magkaroon ka ng humility to learn. Please be humble. Ang pinakamaraming sakit ng tao yung acne. Alam niyo acne? Alam ko na yan. The moment you tell yourself, alam ko na yan, that's a very dangerous situation. That's a very dangerous stage. Even me, I've been here for 14 years, pero I never tell myself na alam ko na yan. In fact, I'm a good learner. Kasi may nabasa akong book na sa buhay, kailangan may nagdadagdag na proficiency sa'yo every year. So, sa buhay, pag tumatanda ka, dapat may nagdadagdag na proficiency sa'yo. Irrespective kung anong klaseng proficiency. It could be, ngayong year na to, you learn to play the piano. Next year, you learn something. Like this year, for this year, I'm learning basic photography. Next year naman, I'm planning to learn more about different language. Gusto ko madagdagan yung proficiency. Kasi ang learning is a non-ending process. So if you get your learning here, kasi ganito yan eh. Kaya kayo namin dinidevelop na leaders. Kasi pag may knowledge ka, ito tatandaan yung mabuti ito. Pag may knowledge ka, yan, lagi kang may edge. If you have the knowledge, you have the edge. Lamang ka lang. Kaya, for me, total, hindi natin expertise on networking, and if you want to become experts here, consult the experts. Be humble enough to learn everything under the sun as far as networking is concerned. Anyway, every information is available. You go to the internet, may information. You can buy books in National Bookstore, may mga information. You can call your uplines and everything. Ang daming materials na pwede nyo makuha to become an expert of this business. So no experience is required, but you need to be humble. Next, it's a portable business. Hindi ka tulad ng mga traditional business, hindi mo madala. Subukan mo may hardware ka. Gusto mo mag-expand sa Maynila, dadali mo ba yung hardware mo? Tama niyo ibig ko sabihin, it's a portable business. Dala mo lang yung sales kit, a few brochures, white paper, and ball pen, that's it. Kahit katabi mo sa airplane, pwede mong recruitin. Alam niyo, sarap mag-recruit sa airplane. Bakit? Walang choice, makikinig eh. Hindi pwede tumanon eh. Kaya oo na siya, no, oo. Wala eh. For 1.5 hours, kasama kayo, OPP mo. Wala talaga choice eh. It's a portable business. When you go to Singapore, when you go to Brunei, this year we'll be opening it in Kuwait. Portable yung business mo, dala-dala mo na. Sabi ko yung iba ginagawa, may presentation sa laptop. Pindot lang ng pindot, nandun yung 1-5. 1-5. Pindot lang siya ng pindot. Wala nang papel-papel. So everywhere, it's very, very nice to have this kind of business kasi gusto mo pasyalan yung kaibigan mo about the business, explain mo. That's why, to some of you, lalo na sa mga leaders, it is a requirement for you na kaya nyo i-explain ang OPP. It is required of you. Because pag hindi mo alam mag-present ng OPP one-on-one, hindi portable ang business mo. Nagiging portable lang siya pag kaya mo explain. Because I go to the house of my friend, I explained it, it's a portable business. Pero every time ang gagawin mo, of course, dapat meron din kayong nagdadala rin kayo ng prospect dito sa center. And I'd like to remind everybody na ulitin ko, meron ho kayong napakagandang opisina dito. Ako, dahil part ng management, I go around the Philippines. Like next week, I'll be in Gumaca and Lucena. A few weeks ago, I was in Davao. Before end of this month, I'll be in Tacloban. Ang dami ko nagpupunta ang opisina ng AIM Global. Believe me, isa kayo sa may pinakamalaking product centers natin sa buong Pilipinas. Yung mga ibang distributor na nakikilala namin, nagre-reklamo, apply, pwede ba akong pagandahin yung opisina namin? Apply, sir, pwede ko bang mag-request sa management na magkaroon ng office dito sa ganito? Samantala kayo, ang ganda-ganda. Kaya lang, pag hindi kayo nagtulong-tulong dito para ma-maximize to, sayang din itong center dito. What do I mean?
Sayang. Kasi I'm sure meron kayong regular seminar dito. Dapat mayroon. And every time na may regular seminar dito, it's your job as a professional networker. Because ulitin ko, no? Ang distributor together with a management, partners tayo. Meron tayong tinatawag na interdependent relationship. You cannot grow without us, the company. And we cannot grow without you. Lagyan natin sa center. Center is Rain Global. The center cannot grow without you. And at the same time, without the center, you cannot grow. So meron tayong interdependent relationship. Tama ba yun? Yes. So that's why, pag may seminar dito, dapat suportahan ninyo. Because every time na may seminar dito, officially, you are representing Alliance in Motion Global. So pag may seminar dito, walang tao masyado, yung iba sa inyo nag-OPP sa labas, yung iba nasa baba, hindi sinusuportahan ko. May first-timers na dumating. Ano yung isipin ng first-timer? Wala pala masyadong active dito, hindi pala malaki itong negosyo ko. So ibig sabihin, nabigyan ng pangit na image tuloy yung Alliance in Motion. Because hindi mo ginawa yung part mo to cooperate with the OPP in front with the center. So kung gusto niyo lumaki dito na mabilis, you need to cooperate with one another. I need you to support whatever seminar is in here. Whoever is the speaker. Hindi importante, hindi kasi magaling eh. Siyempre, ganyan ka rin pag sinalang dyan, hindi ka muna magaling. At gusto mo pa pag ikaw ang sinalang, sasabihin din sa'yo ng ibang tao, hindi ka kasi magaling, kaya hindi ka nila inaatinan. Tawan niyo ibig sabihin? Yes. Hindi magaling yung speaker. Eh, siyempre, bago pa lang eh. Ikaw, pag bago ka rin, gano'n ka din, hindi ka rin magaling. Kaya lang, as time goes by, gagaling ka. Kaya bigyan nyo ng chance yung mga speaker dito. Suportahan nyo. Atinan ninyo. Huwag kayong mamimili. Alam ko yan. Namimili rin ako noon eh, nung nagsisimula. yung sa former company ko, merong nabibiling schedule per week. Yung sa former company namin. May nice bibiling schedule per week. Bibili mo sa counter. Piso lang yun para lang alam mo kung sino yung speakers this week. So, itsura ng ganyan. Di ba? 4 weeks. Ganyan. First week, second week, third week, and fourth week. Tapos, Monday, Saturday, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung makikita mo dyan, yung speaker. Ha? Makikita mo kami, ginagawa ng iba, ganito. Nilalagyan namin ng X yung pangalan ng speaker. Pero, nung nakatend ako ng mga trainings at nag-mature na ako, mali pala yung ginagawa ko. Na hindi akatinan, hindi pupuntahan, hindi magdadala, hindi makikipag-operate sa loob. Because, ang nagiging effect nun sa center, nawawala ng unity, nawawala ng cooperation. And alam nyo ba, wala naman sa speaker para ma-convince. Alam nyo kung nasaan? Nasa audience. Kaya pag live na ang audience, magaling kayong bridge, ABC rule. Pag magaling kayong bridge, irrespective kung sino ang speaker, mako-convince kung sino ang dala nyo. Magaling nga yung speaker, wala namang bridge. Alam niyo yung bridge? Yung bridge yung kumapalaktat, yung pag minasabing maganda yun, grabe, gumalo. Isipin nyo, sa ABC rule, A, advisor, bridge, and customer. Ito yung first timers natin. Ikaw bilang bridge, one of your roles is to set a positive atmosphere. Yung A, pagka may speaker, ang tawag sa kanya, yan yung A. Yan yung speaker. So, isipin mo, kung mangyayari dito sa loob, walang bridge, puro customer, first timer. Kahit anong galing nito, hindi niya mako-convince yung first timer. Ang nakaka-convince, alam niyo kung saan? Kahit sa Manila, umattend kayo. Dahil ang daming bridge. Mas marami yung bridge kesa sa first timer. Kaya mga first timer, grabe, kaya mamaya, kahit mga kalakpak, mamaya, ganun na rin siya. Oh. Mamaya. Power. Power. Gano'n na rin, ha? Kasi katabi niya, power na power. Ganun na ganun yung dalawa niyang katabi. Mamaya, first timer. Grabe. Ang dami kasing bridge. Nagets niyo siya? Yes. So make sure you support whatever is happening here. Again, hindi kayo mga followers lang. Leaders kayo, kaya ako sinasabi sa inyo. Kung kayo, nandito yung mga downlines niyo, hindi ko sasabihin to. But you being the upline, I'm telling you,
If you want to make a huge explosion of AIM Global here in Cebu, do what I'm telling you. You have to cooperate pag meron ditong nagsasalita sa inyo. Tamaan ng nagtatawag dito, bato-bato sa langit, ang tamaan ka talaga. Nag-gets niya siya? Hindi kita pinatatamaan, ha? Yung katabi mo. Siyempre, may katabi yun, yung katabi mo ulit. So, point ko, it's a portable business if you know how to do business when you present. Okay lang yan, nagpe-present kayo sa labas. But make sure you support your headquarters. Ulitin ko, ma-appreciate nito pag nakakarating na kayo sa ibang lugar. Sometimes ang human being, ganito yan eh. Kung ano yung meron siya, hindi niya na-appreciate. Pag nawala na sa kanya ma-appreciate. Ito yan. Make sure you appreciate your center. Maniwala kayo, hindi lahat may center na kasing ganito kalaki, kaganda, kalamig. Yung ibang center namin, walang seminar room. Yung mga ibang mga distributors natin, nagre-rent pa sila ng Jollibee, nag-aambag-ambag sila para lang magkaroon ng seminar sa Jollibee at may speaker room. Ngayon, everything's provided for you here. So what I need you to do is to cooperate, support the center. Support AIM Global. You cannot do this business without us, without the center. And then, this is your headquarters. Tignan niyo nga ako, napaka-supportive ko. Pati shirt ko, AIM Fire. Yung mga patch, AIM Fire. So what I mean, in terms of your group, mas lalaki kayo pag may synergy ang bawat isa sa inyo. Kasi, the C-cell sells the state. May narinig kayo ganong kasabihan. The Z-cell sells the state. Yung steak pag mainit, yun ang nabebenta, yun ang mabenta. Tingin nyo pag may katabi ka, kumain ng sisig o kaya steak, siniserve ng waiter, shhh! Anong ginagawa mo? Niluluman mo. Diba? Tama? Kasi it sells pag mainit. Ang center, pag mainit, mabenta rin dito. Pag maraming magulo, pag maraming pumapalakpak. Diba tipong ang dami nyo? Hindi alam nung tatlong first timer, sila lang ang first timer. Grabe, sabihin ng first timer, grabe dito, ang daming tao, ang daming interesado. Hindi niya alam, all timer na kayo. Tama ba? So, ganito yan ang discipline. Kung wala rin naman kayo gagawin, tumambay na kayo dito. Pamparami ka rin. Tama ba? Support yourself. Pag may OPP na dito, may nagawa naman, you need to one-on-one outside. Respect the speaker. Because for me, it is a matter of disrespect to the speaker when he's sitting here doing the OPP and you're doing your own OPP outside. It's a disrespect. So, syempre, ikaw din pag speaker ka na dito, because believe me, pag tumagal ka dito, pasasaan ba, ikaw na rin ang magiging speaker sa harap, naniwala ka sa akin. Wala kang choice. Walang excuse. Yung mga mukhang nakikita kong yan, yung sino tatagal dito, kayo rin ang magsasalita sa harap. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Walang excuse. Kayo rin ang tatayo dito one day. Ano mararamdaman nyo pag tayo mo dito? Nag-OPP ka. Hindi ka sinusuportahan ng crosslines mo, nandun din sila sa labas, nag-OPP. Bakit? Na-arma ka. Nag-gets yung ibig sabihin. So pag meron dito event, cooperate, pasok kayo sa labas. Pag wala, then you can do your one-on-one outside. But every time na meron ng kumano dito, nagsalita, stop what you're doing, support here. I can accept pa yung nag-OPP kayo sa labas. Ibig sabihin yung nag-OPP kayo somewhere there, coffee shop, hindi kayo nakikita ng speaker. Pero pag yung speaker nandito, kasi nag-OPP kayo sa labas, disrespectful. So, please try to cooperate with one another. Again, ang level ng maturity nyo ngayon, iba na. You're gonna be a different person when you go home later. You get what I'm saying? Yes! Are you okay? Yes! Last, the perfect business is the international business. It's an international business. Just imagine sa halagang 8,000, may branch ka sa Brunei. Saan ka naman makakita ng ganun? Kaya alam nyo, nung active ako, yung very active ako sa networker, as a networker, ang nakalagay sa calling card ko. Okay? Nakalagay sa ilalim ng calling card ko. Iba-iba, may year na nakalagay sa calling card ko, Georgian Gonzales sa baba. President. Kasi alam nyo, pagdating sa calling card, kahit anong gustong position ang gusto mong ilagay, pwede. Sometimes pag nagre-recruit ako, like meron kasi akong congregation na sinasabihan,
When my co-businessman asked me, what's your business? Ako? Well, nasa ano ako, wholesale and direct importing ako ng food supplements here in the Philippines. Exclusive distributor kami ng food supplements dito sa Philippines from Nature's Food. Direct importer ako. Ang lakas ng dating, direct importer. Parang ang big time, parang may warehouse ako, parang may mga tracking business. Because, totoo lang, inilaba ko lang yung language, but it's the same. You're a direct importer of Nature's Way product. Yung iba naman, pag nag-recruit ako, tatanungin ako, anong business mo? Nasa wholesale, retail ako ng wellness business. Nasa wellness business ako. Nasa wholesale and retail ako ng wellness products. Ano yan? Hindi niya alam yung networking. Ako lang. Kaya kasi ibig sabihin. So, darating ang panahon, magpapagawa ka ng calling cards and everything. And it's an international business. Ulitin ko, you found a partner na siyang bahala lahat, expanding globally. Ngayong year na to and next year, ito yung expansion natin ng rapid growth outside the Philippines. Right now, malaki na po ang grupo natin sa Singapore and Brunei. Naaprubahan na po tayo sa Kuwait. Lebanese ang nag-invest sa Kuwait. We'll be opening up soon in Dubai and Qatar. We're under negotiations in UK, in Malaysia, in Indonesia. Ladies and gentlemen, bakit masarap sa ating Pilipino ang business na to? Kasi wherever you go, may Pilipino. Oh, yes. Wherever you go, may Pilipino. In one way or the other. Pwede ba mangyari na yung kamag-anak mo, may kamag-anak sa Indonesia? Yes. Pwede ba yung kaibigan ng kamag-anak ng kaibigan ng pinsan mo nasa Saudi? Yes. With all the technology right now, like Twitter, ano pa ba, FB, Friendster, Multiply, may nag-ano pa ba sa inyo, hard mail? Meron pa akong nag-mail sa inyo, pa-check up po kayo. So, ang daling mag-recruit outside. In fact, meron akong isang kilalang distributor sa AIM. Post lang siya ng post sa FB niya. Pinopost niya lagi kung magkano yung cashnet niya. Pinopost niya pati yung picture ng paycheck niya. Alam mo, sa FB pa lang, nakaka-recruit na siya. Tatanungin siya ng friend niya, uy, ang business mo, ano yung AIM Global? Di ba, yung kapag narinig ko, ano yung AIM Global Force? May nagyari-daga na ng force. Nakikita ko sa wall na mga nakakatuwa na imagine 14 years ago walang ganito. So networking is much easier now for you guys. Nung panahon namin ako, ang daming doktor ang galing sa food supplements. Ngayon, everywhere you go, lahat ng doktor maganda food supplement. Sige mo, pag binenta mo yung isang customer mo, gusto na eh. Nagpunta sa doktor, tinanong, ayaw ng doktor, so sorry sa akin. Ngayon, hindi eh. Pumunta ako, manood ka ng advertisement, may fit room, tahibo, circulan, 4G, lahat na lang eh. Kaya mas madali na ngayon mag-business ng wellness, mas madali na mag-business ngayon ng food supplement. And ganun din sa ibang bansa. Ang masarap sa international business, ang purchasing power, napakaliit. Ang purchasing power nila para makabili nito, napakaliit ng kit natin para sa kanila. Take it Singapore. Galing ako sa Singapore. I happen to be in Singapore for so many times para mag-talk about our OPP. Dito, ang minimum wage ng tao, magkano? Normally, nasa 8,000. Tama? Tapos, ang pay-in sa atin, 7,980. Sa Singapore, typical na Pilipino, pag pumupunta sa Singapore, ang sweldo pag professional, mga 1,500 Sing dollars to 2,000 Sing dollars. Yan ang sweldo nila. Alam niyo magkano ang kit converted to Singapore dollars? 345 Singapore dollars. Sipin mo, kaya pag nag-OPP ka, ito ang babayaran nila sa pay-in, sa kit. Ang sweldo nasa 2,000. Kaya o kayang-kaya? Eh dito nga, 8,000 sweldo, nakakabili nito. Doon pa kaya. Kaya doon, pag nag-international ka, hindi asang account ang binibili ng mga tao. 3 hanggang 7 account ang binibili kasi sisiw sa kanila ang 345. And guess what? Singapore dollars. Meron tayo sa Brunei. Mag-o-open sa Kuwait. Sabi nila, "Lan, baka wala na ako ma-recruit dito." Eto, Pilipinas, 90 million, mauubos mo. Sabihin mo sa 90 million, ang 18 pataas, kalahati na lang. O di meron pang 45 million. O sabihin na natin na saturate ang Pilipinas, hypothetical.
may Saudi pa, may Dubai, may Qatar, may Singapore. Kaya lang I'm trying to warn you. Ano yun? Ngayon nag-expand ang AIM International. This is the best time for you to join. Bakit? Mahirap mag-join pag malaki na kami sa ibang bansa. Baka yung kamag-anak mo, nakuha na namin. Bago pa lang mag-open doon, kontakin nyo na. Masakit yung nalaman mo, kamag-anak mo, nag-sign up sa iba. Kasi papagal-pagal ka. Nakanya niyo ibig sabihin? Masakit yun yung nalaman mo, yung in-Facebook ka. Uy, pinsan, nasa alliance ka pala? Sabi sa'yo. Tinong mo, bakit? Sabi niya, kape-paying ko lang, 15 heads. Ano yung monitor? May utog yung sarili. Kaya bago lumaki sa international, kaibigan, master mo yung craft mo dito. Bakit? Ang rule sa pag-international expansion, syempre pag nag-expand ka, ibig sabihin, yung base mo, healthy na. Kaya ka mag-expand eh. Paano kayo mag-expand sa international kung hindi pa malaki yung grupo nyo dito? Tama ba? Sabihin mo sa sarili mo, wow, mag-international ako, grabe. Pag tinanong kita, ilan na ba daw mo dito? Dito ka pa, tatlo na kami. Mag-international na ako. Paano ka ibig sabihin, masarap mag-international pag master mo na yung business, pag malaki na grupo mo dito. Kaya bilisan niyo po makapagpalaki ng grupo dito para makasama namin kayo sa pag-international sponsoring. Alam niyo lang kami pumunta sa Singapore para doon sa aming trip, kami nila Jackie and some people here, doon sa aming, doon sa ating Asian cruise at saka converted na Singapore trip. May higit 70 distributors po kami na nagpunta doon. Yan ang masarap sa abroad. Ganito siya, pag may nakita kang Pilipino, Pinoy, sabihin na yung Pinoy na kausap, Pinoy ka rin. Ayun na. Alam mo sa labas, sa papansin ko, mabait natin sa isa't isa. Oo. Pinoy? Pinoy. Pero dito, nakita mo, minsan may lapang naman nito. Ate naman nito, di ba? Pero sa ibang bansa, bait natin. Marami sa MRT, sa kung saan, Pinoy, di ba? Ganun lang, yun palang marirecruit mo na, napaka-accommodating. Kasi iba yung sitwasyon na nasa foreign land ka, tapos may parang basta, kapalagay ka kagad ng loob. Kasi you're both from the Philippines. Taga saan ka sa atin? Sa Batangas, ako taga Mandaluyong. Usap na. Dito lang naman tayo suplado, sa isa't isa. Pero doon, ang sarap ng feeling. Nagkamali lang ako minsan, Pinoy? No, Vietnamese. Sa akin. Kamukha pala, kasi iba mga Pinoy, mukhang Vietnamese, mukhang Malaysian, tsaka mukhang Indonesian. Eh, hindi mo mamamalayan na, di ba may Pinoy? Pinoy, may hirap din pala na, pili ka ng Pinoy. Minsan pa rin kausap mo, Vietnamese na. Ganun masarap. So, masarap na international kasi, nagiging boundless, nagiging, yung territory ng growth mo, nagiging unlimited. So you can just imagine, alam mo naman na ang networking directly proportional ang magiging income with regards to your number of downlines or your volume. So kung palaki ng palaki yung bansa na nako-conquer natin, palaki ng palaki, pa-wide yung market natin. And alam niyo ang AIM, may tatlong stage, may 4 na stage ng networking company. Kaya ito, pagka may mga naririnig kayong mga bagong kumpanya, mas malalim na yung understanding niyo. Teka lang. Tama ba? Meron 4 na stage. 1, 2, 3, 4. Okay. Itong pang-4, ang tawag dito, critical stability, point of stability. Point of stability. Yan. Pangatlo, ito yung momentum. Pangalawa, ito yung concentration stage. Ito yung startup. Yan. Startup, concentration, momentum, and point of stability. Sa startup, yung company, pa-take off pa lang. Okay? Normally, ang mga company niya, from 0 age to 1 year. Startup. Ang mga nagsisimulang kumpanya. Ito, isa sa mga pinakamahirap na stage. Kasi, pag nag-join ka sa startup, wala pang proof, wala pang testimony sa products, wala pang mga check-in na
na ipapakita ng kumikita talaga ang distributors, very limited pa ang kanilang branches. All they have is hype. Hype. Ano yung hype? Yung, alam na, excitement. Ito, ako, tama ka sa amin ako dito. Tayo ang unang-unang pioneering. Nakakatakot lang to kasi pioneering ka nga. Pag nagsara, pioneer ka rin siya magsasara. Ang character kasi ng Filipino, mahilig tayo sa novelty. Ano yung novelty? Mahilig tayo sa bago. So, ang hindi alam ng maraming tao, ladies and gentlemen, napakataas ng mortality rate sa networking. For the next 5 years na mag-o-open ang isang kumpanya, 95% of the networking company nagsasara. For the next 5 years. Kaya ang rule of thumb, huwag kayong sasama sa isang kumpanya na 4 years old below. Kasi yung first 3 years nila, very critical. Nagets nyo siya? Lalo na sa startup. Ang dami nagsasara dito sa startup because all they have is hype. So never get, alam mo, huwag kang i-influence ng una tayo dito. Delikado yung mga ganun, wala pang proof. Sa concentration stage, ito na yung tumataas ng konti. Between 1 year to about